Mabiyayang pagbati po sa inyo. Ako po si Hazel. Tulad po ng marami ay may naging karanasan din akong nakakatakot sa unang pagbubuntis ko. Hindi maganda ang pangyayaring ito sa buhay ko, kaya ayoko na po sanang balikan sa isip. Pero hindi maiwasan na maalala ko kapag ganito na nakakarinig ako ng mga kwentong kababalaghan. Ang nangyari po kasi taong 1980 nang makipagtanan ako sa boyfriend ko na hindi gusto ng buong pamilya ko. As in kahit isa po sa lahat ng miyembro ng pamilya ko ay walang sumang-ayon sa pakikipagrelasyon ko kay Martin. Sabi nila, addict daw at hindi na yun magbabago. Pero nangako naman sa akin si Martin na magbabago na siya, kaya binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan sa akin yon. Nakita ko naman na nagbago na talaga siya. Pero syempre hindi maiiwasan na meron pa ring mga mapanghusga. Dahil tutol nga yung mga magulang ko at mga kapatid, kaya nagdesisyon kami ni Martin na magtanan. May laman na kasi noon yung tiyan ko. Natakot ako na sabihin yon sa mama at papa ko. Alam kong itatakwil din naman nila ako, kaya sumama na ako kay Martin. Umuwi kami sa probinsya nila kung saan nakatira yung lola niya na siyang nagpalaki sa kanya. Pagpunta pa lang sa lugar nila ay grabe na yung naranasan naming hirap. Para bang hinahadlangan talaga ng tadhana na makarating kami roon. Una, nasiraan yung bus na sinasakyan namin. Matagal bago dumating yung bus na paglilipatan sa amin. Tapos pagkababa namin ng bus, sumakay na kami ng jeep. Nabangga naman ito sa sinusundan nitong sasakyan, kaya nagkaaberya na naman. At hinintay pa naming matapos yung pakikipag-argumento ng driver sa kapwa nito driver bago kami umandar uli. Pagbaba sa jeep, mas malaking hirap ang hinarap namin dahil wala ng tricycle sa paradahan. Alanganing oras na kasi ng gabi. Nag-abang kami saglit kung may mapapadaan na kahit daw sasakyan ng mga nagde-deliver ng gulay, sabi ni Martin. Baka pwede raw kaming makiangkas sa mga ganoon. Alam niya kasi na maraming nagde-deliver ng gulay mula sa lugar nila papuntang Maynila at gabi na nakakabalik ang mga ito. Nanatili kami sa waiting shed na kahoy ng siguro mga kalahating oras pero walang delivery truck na dumating. Sinabihan ko si Martin na maglakad na lang kami. Nagdadalawang isip pa siya kasi malayo pa raw ang bahay ng lola niya pag nilakad namin. Pero bandang huli ay pumayag na rin siya. Habang binabaybay namin yung kahabaan ng madilim na kalsada papunta sa kanila, bigla akong nilamig. Kaya hinubad ni Martin yung jacket niya at pinasuot sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kakaiba yung lamig na nararamdaman ko nung pagkakataong yun. Panayang linga ko sa paligid. Pakiwari ko kasi may mga matang nakamasid sa akin mula sa malalagong halamanan na dinadaanan namin. Buntis pa naman ako. Mahigpit ang kapit ko sa kamay ni Martin. Natatakot kasi ako sa nilalakaran namin. Wala akong matanaw na mga kabahayan. Lalong wala na ring mga tao na makasabay man lang namin sa paglalakad dahil nga hating gabi na. Maya-maya ay nakarinig ako ng tila pumapagaspas. Natigilan kami ni Martin sa paglalakad dahil narinig din niya. Tapos nawala ito sa pandinig namin, kaya nagmadali na kaming lumakad uli. Ilang sandali pa ay sinabihan ko si Martin na huminto muna kami kasi nakakaramdam ako ng pangangalay ng mga paa. Medyo malayo-layo na rin kasi yung nilakad namin. Tama nga siya. Mahirap lakarin ang hanggang sa bahay ng lola niya. Kailangan talaga namin ng tricycle na maghahatid sa amin doon. Pero nasimulan na namin yung paglalakad. Umasa na lang kami na habang naglalakad ay may dumating pa na delivery truck at madaanan kami. At least kahit papano ay makasakay kami para hindi na mahirapan na maglakad ng ilan pang minuto. Hinayaan muna ni Martin na makapagpahinga ako. Pero muli na naman naming narinig
yung pagaspas na narinig namin kanina. Sa pagkakataong yon ay medyo malayo ang dinig namin, kaya nangamba si Martin. Sa pagkakaalam daw kasi niya, kapag malayo ang pagaspas, ibig sabihin ay malapit lang ito. Kapag naman malapit ang pagaspas, ay nasa malayo pa ito. Tinanong ko kay Martin kung manananggal ba yung tinutukoy niya. Tik-tik daw. Uri ng aswang na nambibiktima ng mga buntis. Dahil sa sinabi ni Martin ay gumapang talaga yung takot sa akin. Pinagahampas ko siya at sinabing huwag akong takutin dahil baka makunan ako. Hindi raw niya ako tinatakot. Sinasabi lang niya ang nalalaman niya. 2 buwan pa lang ang tiyan ko noon, kaya napaka-delikado pa ng pagbubuntis ko. Niyakap niya ako at sinabing huwag akong matakot dahil mamamatay muna raw siya bago ako malapitan ng tiktik na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Tinalasan ko yung pakiramdam habang nagpapalinga-linga. Sabi ko kay Martin, ano kaya kung maghanap muna kami ng masisilungan kung saan pwede kaming magpaumaga. Yun nga rin daw ang iniisip niya. Alam daw niya na may isang bahay kaming madadaanan sa bukid. Bahay daw yon ng ninong niya, kaya pwede kaming makituloy muna doon. Mas malapit yon kaysa sa bahay ng lola niya. Kahit papano ay nabuhayan ako ng loob, pero hindi nabawasan yung takot ko dahil hindi nawala sa pandinig ko yung pagaspas na yon. Lakad takbo na kami ni Martin. Hawak ko yung tiyan ko dahil kahit 2 buwan pa lang yon ay takot na ako na may mangyaring masama sa sanggol sa sinapupunan ko. Mahigpit yung hawak ni Martin sa kamay ko at sabi kumalma lang daw ako. Walang mangyayaring masama. Alam kong sinabi lang niya yon para hindi na ako masyadong matakot. Pero ramdam ko yung sobrang panlalamig na rin ng mga kamay niya dahil sa nerbiyos. Sa wakas ay natanaw na rin namin ang isang kubo na merong mahinang ilaw na nakasabit sa itaas na bahagi ng harapan ng bahay. Nagulat pa kami nung makita naming nakadungaw na pala sa bintana noon ang isang matandang lalaki na kinakawayan kami. Pinapalapit niya kami sa kanya, kaya lalo pa kaming nagmadali. Binuksan niya yung pinto at agad kaming pinapasok sa loob. Tapos mabilis din niya yung sinara. Nagmano kami nang ipakilala sa akin ni Martin ang ninong Reynaldo niya. Anito sumilip daw siya sa bintana dahil narinig niya yung pagaspas. Nakita niya kami na naglalakad mula sa malayo. Hinintay niya na mapatingin kami sa kanya at nung medyo malapit na nga kami ay kinawayan na niya kami. Tinanong niya kung bakit hating gabi na ay naglalakad pa kami sa madilim na kalyeng yon. Marami raw panganib sa dilim. Sinabi ni Martin ang dahilan. Lalong nag-alala para sa amin ang ninong niya. Kaya raw pala may umaaligid na tiktik ay dahil buntis ako. Pero wag daw akong mag-alala. Ngayong nasa loob na kami ng bahay niya ay ligtas na ako. Meron kasi siyang buntot pagi na kinatatakutan daw ng mga tiktik. Ang ninong Reynaldo na rin niya ang nagsabi na doon na kami magpalipas ng gabi. Pinagamit niya sa amin yung nag-iisang kwarto sa kubo. Mag-isa na lang daw siyang namumuhay doon dahil yung asawa niya ay namatay sa panganganak, habang yung nag-iisa naman niyang anak na babae ay sumama na sa asawa nito sa Maynila. Dinadalaw-dalaw na lang daw siya roon kapag nagkakaroon ito ng oras at kapag may okasyon. Nung mga sandali na magkatabi kaming nakahiga sa papag ay napanatag na ako. Kinabukasan paggising namin ay may nakahanda ng nilagang saging sa mesa. Pinaaalmusal yun sa amin ng ninong ni Martin. Habang kumakain, sinabi niya na sa susunod ay huwag na kaming magpapagabi sa daan, lalo na raw ako. Dapat nga raw ay hindi ako dinala ni Martin doon dahil ang lugar daw na yon ay pinaglulunggaan ng iba't ibang uri ng mga aswang. Napatingin ako kay Martin nang may pag-aalala. Hinawakan niya yung kamay ko at sabi
wag daw akong matakot dahil marami naman na ang nagbuntis sa lugar na yon na nakaraos naman ng maayos. Basta kailangan lang namin ng iba yung pag-iingat. Matapos kumain ay nag-usap ang magninong sa pintuan ng kubo. Siguro sinadya nilang hinaan ang pag-uusap nila para hindi ko marinig. Pero sadya ring matalas yung pandinig ko, kaya naintindihan ko pa rin kung ano ang pinag-uusapan nila. Sabi ng ninong niya kay Martin, alam naman daw nito ang sitwasyon sa kanilang baryo, ang tungkol sa lola niya at sa mga kamag-anak nila roon. Baka raw mahirapan ako. Sumagot naman yung boyfriend ko na pansamantala lang ang pagtigil namin doon hanggang sa makapanganak lang ako. Tapos ay babalik kami sa Maynila para subukan ulit kausapin yung mga magulang ko. Baka sakaling matanggap na raw siya kung meron na kaming anak. Tumango-tango yung ninong niya at muling nagpaalala. Kailangan daw akong ingatan at bantayan sa lahat ng oras, maski sa kasikatan ng araw. Napakunot yung noo ko. Natanong ko tuloy sa sarili ko kung ganun ba talaga kadelikado sa lugar na yon ang isang buntis para pati sa umaga ay kailangan akong bantayang mabuti. Matapos yung pag-uusap ng magninong ay nagpaalam na kami. Nagbilin pa yung ninong niya na kung kailangan namin ng tulong ay huwag kaming mag-aatubili na puntahan siya. Nagpasalamat kami at umalis na. Dahil maaga pa kaya may mangilan-ngilan ng tricycle kaming nakita sa daan. Nag-abang kami ng walang pasahero at sa wakas ay nakasakay din. Habang sakay ng tricycle ay inusisa ko si Martin tungkol sa narinig kong pag-uusap nila ng ninong niya. Huwag ko na raw intindihin ang tungkol doon. Pinagbibintangan kasi na lahi ng aswang ang angkan nila noong araw pa. Pero alam daw niya na hindi yun totoo, kaya binabaliwala na lang ng pamilya niya. Binaba kami sa harap ng isang lumang bahay na yari sa kahoy. Tapos napansin kong nagmamadali lang umalis yung tricycle driver. Tinanong ko si Martin kung ba't ganun yung kilos ng driver. Parang takot. Hindi raw niya alam. Huwag ko na lang daw pansinin. Baka raw naniniwala yon sa chismis na mga aswang sila. Kumatok si Martin sa nakasarang pinto. Ilang saglit lang at nagbukas yon. Bumungad sa amin ang isang matandang babae na sa tingin ko ay nasa 80 na. Kulubot na yung mga balat at puti na rin yung lahat ng buhok niya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot dahil sa tingin niya sa akin. Tinignan ako mula ulo hanggang paa na parang inuuri. Nagmano agad si Martin tapos nagmano rin ako. Pinakilala ko ni Martin sa kanya. Siya yung nanay ng tatay ni Martin. Filomena ang tunay na pangalan at Lola Fe kung tawagin niya ito. Pinatuloy kami sa loob ng bahay at pinaupo. Naglipat yung tingin niya sa amin tapos ay kinausap niya yung apo niya ng nakadistansya sa akin. Sa pagkakataong yon, kahit matalas yung pandinig ko ay hindi ko narinig yung pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung dahil sa distansya o sadyang sobrang hininaan ng matanda ang boses niya. Nung bumalik na sa tabi ko si Martin, tinanong ko siya kung anong pinag-usapan nila. Sabi niya, nag-alala lang ang lola niya tulad nung ninong niya. Tapos hinawakan ni Martin ang kamay ko at sinabing kakayanin namin anuman ang maging buhay namin doon habang pinagbubuntis ko ang una naming anak. Huminga ako ng malalim at nagtiwala na lang sa boyfriend ko. Habang kumakain kami ng hapunan ay panay ang tingin sa akin ng lola ni Martin, kaya naiilang tuloy akong sumubo. Hindi rin niya ako kinakausap mula sa pagdating namin, kaya iniisip ko na baka hindi rin ako nito tanggap tulad ng mga magulang ko na hindi tanggap si Martin. Pagkatapos kumain ay nagboluntaryo ako na maghugas ng mga plato. Pero pinigilan ako ng lola niya at sinabing magpahinga na raw ako sa kwarto. Hindi na ako nagpilit. Sumunod na lang ako.
Nung nakahiga na kami sa papag na nilatagan ng banig, nakikiramdam ako. Ewan ko ba't hindi ako mapalagay. Naiisip ko yung usap-usapan tungkol sa pamilya ni Martin. Paano kung totoo ngang may lahi silang aswang? Pero kung totoo man yun, hindi naman siguro nila ako ipapahamak dahil anak naman ni Martin yung dinadala ko. Pilit ko na lang kinumbinsi yung sarili ko sa isipin na yon para hindi ako matakot. Pero hindi pa rin ako makatulog. Pakiramdam ko ay may mga nakapaligid sa aming mga aswang nung mga oras na yon. Naupo ako sa papag at tumingala sa bubungan. Pagkatapos ay tumayo ako at lumapit sa bintana. Dahan-dahan ko yung binuksan. Pagbukas ko ay sinalubong ako ng kakaibang lamig ng hangin, kaya nayakap ko yung sarili ko. Pagtingin ko sa labas, sobrang dilim. Parang bigla na naman akong nilukuban ng takot, kaya agad kong sinara yung bintana. Paglingon ko sa papag ay saktong bumabangon si Martin. Pinagalitan ako. Bakit daw kailangan ko pang mamintana sa ganoong oras ng gabi? Alam ko naman daw na nasa probinsya kami. Dapat daw akong mag-ingat para sa dinadala ko. Humingi ako ng sorry, tapos bumalik na ako sa higaan at nagkumot. Sinabi ko kay Martin na hindi kasi ako makatulog. Kinabukasan, kahit mas late na akong natulog, ay mas una pa rin akong nagising kay Martin. Bumangon na ako. Paglabas ko ng kwarto ay hinanap ko si Lola Fe. Wala siya sa loob ng bahay. Sa isip ko, baka nasa palikuran sa katabi lang din ng bahay nila. Nag-iisa lang ang matanda sa bahay na yon. Pero yung mga kamag-anak nila, ang sabi ni Martin, ay nandoon lang din nakatira sa malapit. Sa palipaligid lang din. Nakita kong may nilagang kamote sa mesa. Pero kahit nakakaramdam ako ng gutom, ay hindi ko muna yun pinakialaman. Hinanap ko muna si Lola Fe. Nahihiya kasi akong basta na lang kumain. Kaso ilang minuto na ang nakalipas ay hindi ko pa rin siya nakikita. Naisipan kong lumabas ng bahay para tignan kung nasa palikuran nga ba siya o baka nag-aayos ng mga tanim sa loob ng bakuran niya. Dahil bago ako sa lugar na yon, parang na-curious ako na tignan yung bandang likod ng bahay. Nagulat ako sa nakita ko roon. Si Lola Fe. Nakaupo siya sa tabi ng poso at may nilalantakan. Siguro naramdaman niya yung presensya ko, kaya napalingon siya sa akin. Paglingon niya ay nakita kong may dugo yung bibig niya. Nakita ko rin na hawak-hawak niya ang isang buong hilaw na manok. Masama yung tingin niya sa akin, kaya napaatras ako. Nanlalaki yung mga mata ko habang umaatras ako. Tapos ay nagmamadali na akong bumalik sa loob ng bahay. Pumasok ako sa kwarto at sinarado ko yung pinto. Nagising si Martin dahil sa ingay na ginawa ko. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya na nakita ko yung lola niya sa likod bahay na kumakain ng hilaw na manok. Natatawang sinabi sa akin ni Martin na dati na yung ginagawa ng lola niya. Matagal daw kasi itong tumira sa kakahuyan at nung kabataan nito ay hinihigpitan sila ng mga magulang nila sa pagkain. Marami kasi silang magkakapatid at mahirap ang buhay nila sa kakahuyan. Kaya ang ginagawa raw nito ay nanghuhuli ng mga ligaw na manok at kinakain ito ng hilaw. Hindi niya kasi mailuto dahil makikita siya ng mga magulang niya. Nakakain niya yon ng hilaw dahil sa matinding gutom. At yun ang nakasanayan niya na nadala niya hanggang sa pagtanda. Matapos kong marinig ang paliwanag ni Martin, ay medyo kumalma na ako. Pero ang weirdo pa rin para sa akin ng ganoon. Kung sanay naman pala itong kumain ng hilaw, bakit kailangan niyang gawin yun doon sa likod ng bahay at sa tabi pa ng poso? Gayong may mesa naman dun. Pero naisip ko rin baka ayaw lang niyang makita ko yung pagkain niya nun. Kasi iba nga naman ang iisipin ko.
Sabi ni Martin, humingi raw ako ng pasensya sa lola niya kasi baka magalit yon sa naging reaksyon ko. Ayoko sana pero napilitan akong gawin yon. Alang-alang kay Martin. Lumabas ulit ako ng silid. Nakaupo na sa mesa yung lola niya at para bang hinihintay talaga akong lumabas ng kwarto. Yumuko ako at humingi ng pasensya. Hindi ko kako alam na sanay siyang kumain ng hilaw na manok. Hindi nagsalita si Lola Fe ng kahit na ano tungkol doon. Basta ang sinabi lang niya ay almusalan na namin yung inihain niya sa mesa. Tapos tumayo na siya at pumasok sa silid niya. Hindi ko alam kung ano yung iniisip niya sa akin. Ewan ko rin kung bakit ganoon na lang yung takot na nararamdaman ko sa kanya. Hindi talaga ako komportable. Nung araw din na yon ay sinama ako ni Martin sa iba pa nilang mga kamag-anak doon. Lalo na akong nag-alala dahil yung mga tingin nila sa akin, hindi ko alam kung anong kahulugan. Parang ganoon din sa kung paano ako tignan ng lola niya. Tinitignan nila ako tapos magtitinginan din sila na para bang nagkakaunawaan na sila kung ano man ang iniisip nila sa akin. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko si Martin kung okay lang ba ako sa mga kamag-anak niya. Tanggap ba nila ako? Oo naman daw. Ganoon lang talaga sila kasi bagong salta ko roon. Ngayon lang daw siya nagdala ng babae sa lugar nila. Kaya ganoon. Pilit ko mang iniintindi yung sitwasyon ay hindi pa rin ako mapanatag. Isa sa mga tiyahin ni Martin ang lumapit at inilagay yung kamay niya sa tiyan ko. Siya raw si Tita Susan. Kahit hindi pa man namin sinasabi na buntis ako at hindi pa rin halata yung tiyan ko, ay sinabi agad nito na ingatan ko yung baby. Tapos hinimas-himas niya yon. Tumingin ako kay Martin nang makahulugan. Nagpapasaklolo ako. Kaya inagaw niya yung atensyon ng tiyahin niya. Hinila niya yon palayo sa akin at kinamusta yung pinsan niya na anak nito. Pero kahit nag-uusap sila, ay panay pa rin yung sulyap niya sa akin. Tumalikod na lang ako. Sa isip-isip ko, parang gusto ko nang bumalik ng Maynila. Matapos ang nakakapagod naming pagbisita sa mga kamag-anak ni Martin, ay bumalik na kami sa bahay ng lola niya. Wala na naman yung lola niya sa paligid, pero sabi niya natutulog lang daw yon. Nagtaka ko kasi maaga pa para matulog. Ganoon daw talaga ang lola niya, antukin sa umaga. Mas mabuti raw yon para may bantay kami sa gabi. Sa isip-isip ko, parang kakaiba naman yata yon. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Nung gabi ring yun, pabiling-biling ako sa higaan. Sumasakit kasi yung tiyan ko. Naisip ko agad yung paghaplos ng tiyahin ni Martin sa tiyan ko. Baka kaya sumasakit yung tiyan ko ay dahil doon. Nung hindi ko na matiis yung tiyan ko ay ginising ko si Martin. Nag-alala siya kaya ginising din niya yung lola niya. Kumuha ng pamahid yung lola niya at siya mismo yung nagpahid sa tiyan ko. Habang pinapahiran niya ako ay pinagsabihan ako na huwag masyadong mag-isip ng hindi maganda dahil makakasama ito sa bata. Para bang nabasa niya yung mga iniisip ko tungkol sa kanila. Ilang saglit pa matapos niya akong pahiran ng parang langis ay nawala na rin yung pananakit ng tiyan ko. Kinabukasan, nagpaalam si Martin na pupunta sa palengke. Sabi ko gusto kong sumama pero hindi siya pumayag. Malayo raw yung palengke at baka matagtag lang yung tiyan ko. Hintayin ko na lang daw siya sa bahay. Sabi ko ayokong maiwan doon. Natatakot ako. Natatawang sinabi ni Martin na wala akong dapat ikatakot. Nandoon naman si Lola Fe na magbabantay sa akin habang wala siya. Ilang oras lang naman daw siyang mawawala. Ayoko pa rin pero wala na akong nagawa. Hindi umubra kay Martin ang pamimilit ko. Kasama niyang umalis yung pinsan niyang si Manolo.
na nakatira malapit lang doon. Nung maiwan kami sa bahay, nilapitan ko si Lola Fe na nakaupo sa tumba-tumba niyang malapit sa bintana. At ewan ko kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na tanungin siya kung totoo ba ang mga aswang. Tumingin siya sa akin ng ilang saglit bago sinagot yung tanong ko. Totoo raw ang mga yon. Sa baryo nila, maraming mga aswang na naninirahan. Pero mahirap daw kilalanin ng mga taga roon ang mga yon dahil nakikisalamuha sila sa mga pangkaraniwang tao at namumuhay ng normal na tulad nila. Pero pagsapit daw ng gabi, ito na ang oras ng pagsalakay sa mga biktima. Tinanong ko siya kung kilala ba niya yung mga aswang sa lugar nila. Tinignan na naman niya ako ng makahulugan at saka sinabi na kilala niya silang lahat. Kinilabutan ako sa sinabi ni Lola Fe. Parang gusto ko pang idagdag sa tanong ko kung kalahi ba niya ang mga ito. Pero pinigilan ko na yung sarili ko dahil kung tama ang kutob ko, baka hindi niya magustuhan ang tanong ko at bigla na lang niya akong sakmalin. Sa gitna ng pag-uusap namin ay nakita ko sa bintana yung pagdaan ni Tita Susan. Nagtinginan sila ni Lola Fe pero hindi man lang sila nagbatian. Ewan ko kung namalikmata ba ako at bigla na lang din itong nawala sa paningin ko. Nagtaka ako, napakabilis naman niyang maglakad. Dahil kung normal na tao dapat ay matatanaw ko pa siya habang palayo. Pero hindi ko na talaga nakita kahit nagkandahaba pa yung leeg ko sa bintana. Napalunok na lang ako. Tapos nagpaalam na ako kay Lola Fe na doon na muna ako sa kwarto. Humakbang na ako papasok sa kwarto. Bago pumasok doon, lumingon pa ako sa kanya. Paglingon ko, nakatingin pala siya sa akin. Tinanguan ko na lang. Tapos pumasok na ako sa loob. Hindi ako lumabas ng kwarto hanggat hindi pa dumarating si Martin. Habang lumilipas yung araw, ay hindi pa rin nababawasan yung takot ko sa mga kamag-anak ni Martin. Kasi lahat sila ang weird talaga nilang kumilos. Parang may kakaiba sa kanila na hindi ko lang matukoy. Iniisip ko talagang aswang sila. Kaso wala naman akong makitang pruweba na magpapatunay sa hinala ko na hinala rin ng mga taga roon. Yun bang may ilang palatandaan pero hindi mo magawang patunayan talaga. May mga pagkakataon na napapabalikwas ako ng bangon dahil sa mga langit-ngit mula sa yerong bubong. Alisto ako lagi dahil ilang gabi na akong nababagabag. Kaya sinabi ko kay Martin na bumalik na kami ng Maynila. Doon na lang ako manganganak. Baka naman matanggap na kami ng mga magulang ko. Pero tumanggi si Martin. Wag na raw naming baguhin ang plano. Lalo pat nakahanap na raw siya ng trabaho doon sa tulong ng ninong niya. Nung sabihin ko naman sa kanya na hindi talaga kasi ako maging komportable, sabi niya masasanay din daw ako. 8 buwan na yung dinadala ko nung maranasan ko yung pinaka nakakatakot na bahagi ng buhay ko roon. Nagpaalam sa akin si Martin na pupunta sila ng ninong niya sa ibang bayan para maghatid ng ani. Sigurado raw na gagabihin na sila. Ayoko sanang pumayag pero alam ko naman na hindi ko rin mapipigilan si Martin. Kita ko na nagsisikap siya para sa amin ng magiging baby namin. Kaya sinabi ko na lang na mag-ingat siyang mabuti at kung pwede ay makauwi sila agad. Pag alis ni Martin, pumasok na ako sa kwarto namin. Nagdasal ako na sana ay manatili kaming ligtas doon. Nakatulog ako at nagulat na lang ako kasi pagkagising ko, lubog na pala yung araw. Tanghali nung umalis si Martin. Ibig sabihin halos kalahating araw pala akong nakatulog. Lumabas ako ng kwarto. Naabutan kong nagtitimpla ng kape si Lola Fe. Maya-maya ay bumuhos yung malakas na ulan. Naabutan ng masamang panahon sina Martin sa labas, kaya nag-alala ako. Hindi ako mapalagay hanggat hindi pa siya nakakabalik nun.
Panay ang tingin ko sa relo ko. Nakatapos na kaming kumain ng hapunan ni Lola Fe ay wala pa rin siya. Hanggang sa maghating gabi na. Nung panahon na yon ay wala pang cellphone kaya wala kaming komunikasyon. Inisip ko na lang na baka nagpapalipas lang sila ng sama ng panahon ng ninong niya kaya wala pa siya. Sabi ni Lola Fe, huwag ko na raw hintayin. Matulog na raw ako at siya na lang ang maghihintay. Tumango ako at pumasok na sa kwarto. Pero hindi ako nakatulog. Inaantay ko pa rin si Martin. Maya-maya ay narinig ko na parang may kausap si Lola Fe. Tumayo ako sa higaan kasi nasa isip ko dumating na si Martin. Pero nung bubuksan ko na yung pinto ay nakita kong hindi si Martin ang kausap ng matanda. Kaya hindi ko na tinuloy yung paglabas ko ng kwarto. Bahagya ko lang binuksan yung pinto. Yung sakto lang para masilip ko sila. Sina Tita Susan kasama ang iba pa nilang kaanak ang kausap ni Lola. Natanong ko yung sarili ko kung ano kayang meron. Bakit nagpunta sila rito ng ganitong oras? Mga nakapayong sila kasi malakas pa rin yung ulan. Ang pinagtataka ko pa ay bakit hindi sila pinapapasok ni Lola Fe. Narinig ko sabi ni Lola, "Huwag muna ngayon." Tapos sagot naman ni Tita Susan, "Ikaw ang bahala, pero inaasahan namin na tutupad ka sa kasunduan, Chang." Chang ang tawag niya kay Lola Fe. Tapos ay nakikita kong sumisilip si Tita Susan sa loob ng bahay. Si Lola Fe naman napalingon sa direksyon ko kaya bigla kong sinara yung pinto. Kinabahan ako sa posibleng ibig sabihin ng usapan nilang yon. Naisip ko na baka tungkol sa akin yon o baka naman napaparanoid lang ako. Lumipas ang magdamag na hindi dumating si Martin. Pagkagising ko, tinanong ko agad si Lola Fe kung may balita ba siya sa magninong. Sabi niya usap-usapan sa labas ang maraming punong nagtumbahan dahil sa lakas ng ulan. Dumating na pala kasi yung bagyo kaya malamang na na-stranded ang dalawa kung saan man sila naabutan ng bagyo. Huwag daw akong mag-alala dahil uuwi at uuwi naman ang mga yon. Nung araw na yon, maghapon pa ring walang tigil ang malakas na ulan. Kaya hindi rin tumitigil yung pag-aalala ko para kay Martin. Alam niyo naman siguro pag buntis, nakakaranas ako noon ng depresyon dahil sa takot ko sa paligid at mga kaanak ni Martin. Tapos dagdagan pa ng hindi niya pag-uwi. Pangalawang araw na siyang hindi umuuwi. Hindi ako lumalabas ng kwarto at ayoko ring kumain. Kaya kinatok na ako ni Lola Fe. Dinalhan niya ako ng makakain dahil hindi raw ako pwedeng magutom. Wala talaga akong ganang kumain pero pinilit ko lang dahil ayoko ring makagalitan ni Lola Fe. Ramdam kong nag-aalala din siya. Pagkatapos kumain, nilabas ko ng kwarto yung kinainan ko at dinala sa kusina. Nung bigla akong makarinig ng sutsut, napalinga agad ako dahil kami lang naman ni Lola ang tao doon. Pero si Lola Fe ay nasa kwarto na niya nung mga oras na yon. Kasi nakita ko nung paglabas ko ay pumasok naman siya sa kwarto niya. Hindi lang yun isang beses, kundi sunod-sunod na sutsut. Kaya kinatok ko si Lola Fe at sinabi yung naririnig ko. Sinabihan niya ako na bumalik ng silid at huwag nang lalabas doon. 8 buwan na kasi yung tiyan ko. 1 buwan na lang at lalabas na yung sanggol. Kaya amoy na amoy daw ako ng mga aswang. Gusto ko sanang sabihin kay Lola Fe na kung pwede niya akong samahan matulog. Pero nagbago rin yung isip ko dahil natatakot din ako sa kanya. Habang mag-isa ako sa kwarto namin, naalala ko yung unang dating namin ni Martin na nakarinig kami ng mga pagaspas ng tiktik sa daan. Yung nakita kong kumakain ng hilaw na manok ang lola niya, yung paghaplos ng tiyahin niya sa tiyan ko, at pagsabing buntis ako kahit hindi pa namin sinasabi sa kanya. Yung mga kakatwang tingin nila sa akin at sa tiyan ko. Yung kwento ni Lola
Tungkol sa mga aswang, yung narinig kong usapan nila ni Tita Susan. Yung mga langit-ngit sa bubungan, yung mga sutsut at ang hindi pag-uwi ni Martin. Parang sasabog yung utak ko habang paulit-ulit kong naiisip ang mga yon. Takot na takot ako. Nasa ganoon akong pag-iisip nung makarinig ako ng lagabog mula sa labas ng kwarto. Agad akong tumayo at sinilip yon. Si Lola Fe. Bumagsak pala siya sa sahig. Nagmamadali akong nilapitan siya at tinanong kung anong nangyari. Gusto ko sana siyang alalayan na makatayo, pero parang ang bigat-bigat niya na hindi ko man lang maiangat. Nataranta ako. Hindi kasi makapagsalita si Lola. Para siyang na-stroke. Nangingiwi yung bibig niya. Nagpunta ako sa pintuan para sana humingi ng tulong, pero sinalubong ako ng napakadilim na tanawin sa labas. Ang ginawa ko, nagsisigaw na lang ako. Baka sakaling marinig ako ng mga kapitbahay na karamihan ay kamag-anak din nila. Baka matulungan nila ako sa nangyari kay Lola Fe. Paulit-ulit akong sumigaw, pero wala isa mang dumating para sakluluhan kami. Nakadilat pa si Lola Fe. Hinawakan ko yung kamay niya at sabi ko, sandali lang. Tumawag na ako ng tulong kahit hindi ko sigurado kung may nakarinig sa akin. Bumuka yung bibig ni Lola Fe at napansin kong meron siyang sinasabi sa akin. Nilapit ko yung tenga ko para maunawaan ko yung gusto niyang sabihin. Ang tanging naintindihan ko lang ay ang salitang, tumakas ka na. Yung karugtong noon ay hindi ko na talaga maunawaan kahit anong intindi ko. Umiiyak na ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Iniisip ko rin kung bakit ako pinapatakas ni Lola. Paglingon ko sa pintuan ay nakita ko yung mga kaanak nila na paparating na. Pero nagtaka ako kung bakit parang napakarami naman nila at puro sila mga nakaitim na damit. At ang kapansin-pansin ay yung masamang tingin nilang lahat sa akin. Hindi ako namamalik mata. Kitang-kita ko yung tatalim ng mga tingin nila kahit hindi pa sila nakakalapit masyado. Ano bang pakay nila? Napatayo ako at napaatras. Naglaro agad sa isip ko na baka nga mga aswang sila at aatakihin nila ako. Baka pagtutulungan nila ako ngayong nanghihina na si Lola sa sahig. Baka kaya ako pinapatakas ni Lola. Sa takot ko ay hindi na ako nagdalawang isip. Sinunod ko na lang yung sinabi ni Lola na tumakas na ako. Tumakbo ako sa kusina at kumuha ng patalim. Bago pa sila makalapit ay nakatakbo na rin ako papunta sa kwarto namin ni Martin. Kumakabog yung dibdib ko. Binuksan ko yung bintana at tinignan kung kaya ko bang hakbangin yon. Lalo pa akong ninerbiyos nung katukin nila ng malakas yung pinto ng kwarto. Mababa lang naman yung bintana namin dahil wala namang itaas ang bahay. Kaya hinakbang ko yon nang nangangatal yung mga binti at tuhod ko. Nung makahakbang na ako palabas ng silid ay yumuko muna ako at nag-sign of the cross bago nagmamadaling lumakad palayo roon. Sinagasa ko yung dilim sa kabila ng takot na bumabalot sa akin ng mga sandaling yon. Pero hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Iyak ako ng iyak habang tumatakbo. Hawak ko yung tiyan ko. Pakiramdam ko kasi ay manganganak na ako. Huminto muna ako at lumingon sa bahay ni Lola. Hindi pa ako masyadong nakakalayo, pero sumasakit na talaga yung tiyan ko. Sumiksik muna ako sa talahiban habang pinapalipas yung paghilab ng tiyan ko. Nakita ko mula sa pinagtataguan ko yung mga kamag-anak ni Martin na lumabas mula sa bahay ni Lola Fe. Nag-uusap-usap sila. May mga tinuturong direksyon si Tita Susan sa kanila. Siguro pinapahanap ako. Nag-aalala ako para kay Lola Fe. Sa huling pagkakataon ay gusto niya akong iligtas. Alam siguro niya na malalagay ako sa panganib. Bago pa nila ako makita sa pinagtataguan ko,
ay tumayo na uli ako at naglakad. Gusto ko sanang kumaripas ng takbo pero hindi ko magawa dahil nga inaalala ko rin yung tiyan ko. Minadali ko na lang yung paglalakad sa abot ng makakaya ko. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mga pagaspas kaya napahinto ako. Tumingala ako at nagpalinga-linga. May nakita akong ilaw mula sa isang bahay sa malayo. Naisip ko na kung makakarating ako roon ay baka makaligtas kami ng baby ko. Mahigpit yung hawak ko sa patalim habang binabaybay ko yung daan patungo roon. Panay ang lingon ko sa likuran. Sa sumunod na paglingon ko ay nakita ko si Tita Susan. Alam kong nakita niya ako at mag-isa siyang sumusunod sa akin. Pero hindi siya tumatakbo. Naglalakad lang din siya ng mabilis tulad ko. Kung pangkaraniwang tao lang siya at nagmamalasakit siya sa akin, dapat tinatawag niya ako at sinabing huwag akong matakot sa kanila. Dapat nag-aalala siya. Pero sa halip, sinusundan niya lang ako na parang pinaglalaruan. Kaya sigurado na ako na may mali talaga sa pamilyang yon. Nakakatakot talaga yung itsura niya. Bukod kay Tita Susan na sumusunod sa akin, ay nakita ko na sa kauna-unahang pagkakataon ang pinagmumulan ng pagaspas na narinig lang namin ni Martin noong unang dating namin sa lugar at narinig ko rin kanina. Nung mga sandaling yon ay nahagip na ito ng mga mata ko na lumilipad sa di kalayuan. Itsurang manananggal siya sa tingin ko. Hindi ko na lang talaga ma-describe dahil hindi ko naman ito nakita ng malapitan. Pero yung bulto niya ay kalahating tao talaga na may pakpak. Sumisigaw na ako ng tulong. Nangangalog na kasi yung tuhod ko sa sobrang takot at sa sobrang pananakit ng tiyan ko. Lakad takbo na ako. Ayoko nang lumingon dahil lalo lang nadaragdagan yung takot ko kapag nalilingunan ko si Tita Susan na patuloy pa ring sumusunod sa akin. Yung mga paa ko unti-unti nang sumusuko. Pinipilit ko na lang na humakbang. Nakadagdag sa takot ko nung makita ko yung dugong umaagos sa hita ko. Sa sobrang nerbiyos ay pinwersa ko na talaga yung sarili ko na makatakbo. Sa wakas ay ilang hakbang na lang, mararating ko na rin yung bahay na may ilaw. Hindi ko kilala yung nakatira doon. Pero nung makalapit ako sa pinto, ay kinalampag ko talaga habang humihingi ako ng tulong. Nagbukas naman yung pinto. Isang matandang lalaki at babae ang nakita kong bumungad sa pintuan. Nung makita nila yung itsura ko, ay dali-dali nila akong pinatuloy. Bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay nila, ay nilingunan ko pa si Tita Susan kung kasunod ko pa. Hindi ko na siya makita, pero sigurado akong naroon lang yun sa paligid at naghihintay ulit ng tiyempo. Nataranta yung dalawang matanda nung makitang manganganak na ako. Dinugo na kasi ako at hindi ko na rin makaya yung paghilab ng tiyan ko. Agad silang nagtulong sa pagpapaanak sa akin habang pare-pareho naming naririnig yung mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Hindi nakatiis yung matandang lalaki. Kinuha niya yung buntot pagi na nakasabit sa pinto at sinabing, "Subukan lang nilang lumapit at makikita nila ang hinahanap nila." Sa tulong ng mag-asawang matanda ay nairaos ko ang panganganak kahit 8 buwan pa lang ang tiyan ko. Kinuwento ko sa kanila ang naranasan ko nung gabing yon. Sabi ng matandang babae, sinasabi na nga ba at tama ang hinala niya na lahi talaga ng aswang ang pamilyang yon. Pero sinabi ko naman na hindi ko sila nakitang nagpalit ng anyo o naging itsurang aswang. Pero aniya, yung mga naging kilos lang daw ng mga ito ay sapat ng basihan. Kung normal silang tao ay hindi nila hahayaan na ganoon ang mangyari sa akin. Mukhang tama nga ang matanda dahil kahit nung kinabukasan ay hindi naman ako hinanap nila Tita Susan. Kung sa normal ay mag-aalala sila sa akin. Lalo at alam nilang hindi pa bumabalik si Martin.
Kung ano man ang naging usapan nila noon ni Lola Fe ay hindi ko na nalaman. Sa bahay ng mag-asawang matanda na tumulong sa akin, doon na ako natagpuan ni Martin na na-stranded pala talaga, gawa ng bagyo. Sabi niya aasikasuhin lang niya yung pagpapalibing sa lola niya at babalik na agad kami ng Maynila kung kaya ko nang bumiyahe. Humingi siya ng tawad sa akin na wala siya sa tabi ko nung mga oras na kailangan ko siya. Hindi niya inamin na may lahing aswang ang mga kaanak niya, pero hindi rin naman niya magawang itanggi. Basta ayaw na lang niya yung pag-usapan. Ang mahalaga raw ay nakaligtas kami ni Baby. Ilan pa sa mga residente doon ang nakausap ko bago kami bumiyahe pauwi sa Maynila. Hindi lang pala ang pagiging aswang ang pinaghihinalaan sa mga kamag-anak ni Martin. Sabi-sabi sa lugar na yon na miyembro din sila ng isang kulto. Kulto na kinabibilangan ng mga aswang. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.